Welcome back to my YouTube channel. This is Lay, ang inyong kachika dito sa Milan, Italy. For today's topic, ang pag-uusapan natin ay LDR or yung tinatawag na long distance relationship. Bakit nga ba madaming nagkakahiwalay kapag pumasok na sila sa LDR or kapag medyo nagkakahiwalay na sila at nalalayo sa isa't isa? Bakit nga ba hindi nagtatanggumpay ang relasyon na ito? So, yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Since nandito nga ako sa Italy at naranasan ko ang magkaroon ng LDR relationship sa aking asawa, at madami rin akong nakilala dito na nasa long distance relationship na yung iba nga ay naghiwalay na at nakahanap na ng ibang partner. So, bakit nga ba ganon? Ano bang nangyari? Pag nag-LDR na, madami na yung nagkakahiwalay. Bakit ba? So, yan nga. Ang unang-una kong masasabi sa LDR ay napakahirap talagang pumasok sa relasyon na ito kapag magkalayo kayo ng partner mo, ng asawa mo, ng boyfriend or girlfriend mo. Ang hirap talaga kasi dumadating talaga yung time na nagkakaroon ng mga problema. So, ano-ano nga ba yung mga naging problema na yon? So, unang-una na yung time difference. So, kapag magkalayo nga kayo, so minsan kapag nasa Pilipinas ka, umaga sa'yo, gabi sa kanya. So, ang hirap, diba? Siyempre, hindi naman laging available kayo para mag-usap. Mahirap kasi pagka magkaiba yung oras nyo. Siyempre, minsan ako umaga sa akin, tapos sa kanya patulog pa lang siya. Minsan naman, nung nasa Pilipinas pa ako, nasa trabaho ko, tapos siya naman kagigising lang. Hindi kami magkatugma nung time. Kaya nagkakaroon ng problema. So, isa yan sa nagiging problema ng magkarelasyon. Pangalawa, yung priority. Siyempre, kapag nandito ka sa abroad, ang priority mo ay magtrabaho at kumita ng pera. Kaya naman tayo nag-a-abroad ay para nga kumita ng pera. So, minsan, yun yung nagiging priority natin kasi iniisip natin na makaipon. Para nga makauwi rin tayo agad ng Pilipinas. Kaya lang dahil nga sa priority natin na ito, nawawala na tayo ng time dun sa ating kapartner. Kaya, isa rin to sa nagiging problema. And ang number 3, napapabarkada or nakakakilala rin ng iba. Kapag nandito ka na sa abroad, syempre magtatrabaho ka. Sa una, puro trabaho lang yung gagawin mo. Trabaho. And then, makakakilala ka ng mga kasamahan sa trabaho. Ganyan, maiimbita ka or mayayaya ka na nila na pumarty-party kasama nila hanggang sa makakilala ka ng ibang babae. At minsan, nagiging problema din yun. Bakit? Kasi syempre, yung attention na kailangan mong ibigay dun sa partner mo dapat, hindi mo na ibibigay kasi nga, nagkakaroon ka na ng ibang kakilala. So, nahahati yung time mo na imbis dapat dun sa partner mo or asawa mo, ay napupunta sa iba. So, nagiging problema din yun kapag napabarkada na at nakakilala na ng ibang tao. And yung number 4 ay yung pagiging busy. Busy natin. Or both parties are busy. Parang, halimbawa, ako, nasa abroad ako. Sobrang busy ako dahil nga gusto ko magtrabaho, mag-ipon ng mag-ipon. So, busy ako. Tapos siya, ganun din siya. Siyempre, may career din siya, may buhay din siya. Busy din siya dun sa buhay niya. So, nagkakaroon ng gap. Medyo lumalayo kayo. Dahil nga sa sobrang busy nyo, dun sa time ninyo, nawawala na yung commitment nyo or yung time nyo para dun sa isa't isa. Kaya dapat kahit na busy tayo, ay magkaroon tayo ng oras para sa isa't isa.
or ilaan natin yung time para sa isa't isa. Kahit maikling time lang yan, ang importante kasi talaga sa isang relasyon ay yung number 5. Yun yung communication. Dito naranasan ko nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, nung asawa ko. Yung communication talaga, sobrang consistent niya sa communication. Yung tatawag siya, umaga, tanghali, gabi. Wala siyang pakialam kahit mapuyat siya. Ganon. Talagang hinihintay niya kung ano yung oras na pwede niya akong tawagan. Kasi nung time na yon ako ay nagtatrabaho sa Makati. So, maaga ako nagigising, tatawag na yan. So, hanggang sa makarating ako ng Makati, kausap ko siya. And, pag nag-break time kami ng afternoon, tatawag uli siya. Siya naman papasok na siya sa trabaho noon. Tapos kapag ka naman pauwi na ako, tapos day off niya, ayan, tatawagan niya na ako paglabas ko ng opisina hanggang makauwi ako ng bahay, magkausap kami sa telepono. And take note ha, wala pang wala pa akong cellphone noon. Ang cellphone ko noon ay call and text lang. Hindi pa, uso na yung Android, pero wala akong Android phone noon. Kaya, load ang ginagamit niya. Kaya, masyado siyang madaming naubos na load sa akin. Ganon. Communication talaga yung kailangan ng isang relasyon kapag nasa long distance sila or yung magkalayo sila. Kasi, ang communication talaga, once na nandyan yan, araw-araw nag-uusap kayo, gawan nyo ng paraan, ng time, na makapag-usap kayo, at tuwing day off nyo, or day off niya, gumawa ka ng paraan, or kahit sino sa inyong dalawa, yung available. Alam nyo yun, konting sakripisyo talaga kapag nasa LDR ka. Kasi kailangan alamin mo yung oras niya, alamin mo kung kailan siya pwede mong tawagan, yung mga ganun. Kaya yun, hanga po ako dun sa mga lolo natin na pinagdaanan yung LDR. Kasi yung lolo't lola ko, pinagdaanan din nila yung LDR. So yung lolo ko noon nagsa-Saudi, and then yung lola ko, teacher naman siya. Tapos ang means of communication lang noon ay through letter. So letter lang at voice tape. Grabe, 'di ba? Wala pang internet noon, wala pang wifi, yan mga cellphone, Facebook, social media. So wala pa yan, ay talaga namang letter lang. At kahit ako naman naranasan ko 'yon nung ako ay teenager pa. So nagkaroon ako ng relationship, nagkaroon ako ng karelasyon na medyo malayo. Nasa Batangas siya, ako ay nasa Manila. So, through letter lang talaga kami nagkaroon ng communication. Yung letter na yon ay dadating sa'yo after a month. So, pagka sinagot mo siya, dadating yun sa kanya 3 weeks or hanggang 1 buwan. So, pag special delivery, parang 2 weeks ata yun. So, ganun yung communication noon. Kaya, ngayon ay napakadali na talaga kasi anytime pwede mag-FaceTime, pwede kayong tawagan, may social media na para makita mo, ma-update ka sa mga ginagawa niya. May mga Facebook na tayo, Messenger, ang dami na ang dami ng way para makapag-usap kayo. At nasa sa inyo na lang yun kung paano nyo gagawa ng oras yung bawat isa. And syempre, stay in love. Stay in love kahit na malayo kayo, kahit namimiss mo siya. Syempre, dumadating yung time na miss na natin siya, mapapaiyak na lang tayo. Lalo na kapag maririnig natin yung ating mga love song, di ba? Bigla mo siyang maiisip, tapos feeling mo, miss mo siya, gusto mo siyang yakapin, gusto mo siyang i-kiss. Napakadali na ngayon. Kasi ngayon, pwede nang mag-video call. Noon, Diyos ko, nga. Kapag na-miss mo siya, wala, iiyak ka na lang. Kasi wala eh. So, there's no choice. Ang choice mo lang ay maghintay ng sulat galing sa kanya.
And at that time naman din kasi, I was a teenager pa ako noon. So, hindi naman ako pwede pumunta ng Batangas, di ba? At hindi rin naman siya pwedeng pumunta ng Manila lagi. So, parang once a year lang kami nagkikita. Kaya, yun, talagang nakita ko na mahirap yung communication noon. At talagang may possibility na masira yung relasyon dahil nga wala communication. Lack of communication, yun lang yun. Tapos, ngayon, mas maganda na dahil madami na tayong way para magkaroon ng communication sa ating mga loved ones. Yan, meron na ring mga gift na pwedeng ipadala, di ba? Ang dali ngayon, tatawag ka lang, o padalan si ganito ng gift, meron. Ang bilis nga ngayon instant na halos lahat. Kaya sa may mga long distance relationship dyan, gawan nyo ng time. Kahit may priority kayo, ang trabaho, i-prioritize nyo yung inyong mga mahal sa buhay. Kung mapapabarkada kayo, okay lang naman makipagkaibigan. Pero, syempre, iiwas din tayo doon sa mga pakikipagkaibigan na may kasamang landian. Ayan. Tapos, kahit busy kayo pareho, make sure na gawa nyo ng time, lalo na ngayon, ang bilis, ang dali, na magkaroon ng communication. And syempre, yung pinaka-importante nga is communication talaga yung the best Yan talaga, kapag may communication kayo, I'm sure hindi kayo magkakahiwalay or magtutuloy-tuloy at tatagal ang relasyon nyo. So, yun lang mga kachika. Have a blessed day at sana may natutunan kayo sa akin for today. Bye!